Magandang araw ulit sa inyong lahat mga kamatsas. Ngayon naman ay ating ipagpatuloy itong katatapos lang na round number 3 ng ongoing Qatar Masters. Matapos ngang pisakin as big upset ni Suleymanov si world number 1 Magnus. Ang kaharap naman niya ngayon ay super grandmaster ng India. May mga nabasa akong komento kapag ito ay pinisak pa ni Suleymanov, aba iba na raw talaga. Preparadong preparado. Wala nang relos pero namisak pa. Pero kapag daw nanalo si Naranayan, aba, diyan daw magkakaroon ng kulay-kulay na usapan pa. May ganon. Nabasa ko yun eh. Sa end part po ng video, papakita ko po sa inyo ang standing after round number 3 at sa mga hindi pa nakakapanood ng laro naman ni Magnus, round number 3, posted na po sa ating YouTube. Balikan nyo lang po para mapanood nyo. Ang ginawa ni Naranayan, nag-knight F3, knight F6 si Suleymanov, nag C4, English opening, G6, knight C3, D5. Yan po ang pattern ng Granfell defense. Ayaw ni Suleymanov na ituloy ang Bishop G7 dahil papasok na sa itsura ng main Classical Kings Indian. Pero dito, nag D5 eh. Ayaw niyang pa-E4 rin, edi Granfell ang gusto niyang laban. Capture, nag H4, interesting. Ayaw mo nang ipakita or ayaw ilabas yung tunay na yan talaga, D4 talaga yan eh. Pero nag-H4 muna, may pasakali eh. Bishop G7, H5, Knight C6, G3, magfa-fianchetto. Bishop G4, nag-H6, kinapture na ang knight. Bookline pa rin naman ito. Takes, kinapture, yung binawian. Lumalabas, bishop pair versus 2 knights. Sino mas lamang dyan? Depende sa position, ha? Queen D6, Queen B3 at yan ang novelty mga kamatsas. Dahil nangyari na ang posisyon na ito may tumira ng Bishop E2. Okay? O, dito tayo ngayon sa new move, Queen B3, pero mas gusto ko yung Queen B3 kasi may kagat-kagad sa B7. Nag-castle queenside at the same time madepensahan ng B7. Ayan. At nag-Bishop E2, F5, Rook B1, threatening queen takes pawn, knight B6 binarhan, nag D3 para makawala na ang bishop, nag queen F6, ano idea nito? A4, ayan, ang iilang si Naranayan, mag A5, pero kontrolado naman ng knight. Nag G5, bishop B2, magsi C4 mamaya, timing lang, nag A5, ayun, nailang dito si Suleymanov, no? Wala pang A5 pero binarhan na niya. Bad move ang binigay ni Stockfish. Dapat daw ang tira ay E5. Yan lang, no? Kontrolin lang ng lubos ang sentro. Itong pawn sa H6 medyo delikado pa yan. Baka ma-overextend yan eh. Okay, nag A5, Bishop A3. Ayun, may threat tuloy na Bishop C5. Rook D5, pamigil. D4, good move. Eto pa rin ang paparating. Nag-E5, sinabayan na ng basag dyan. Bishop C5, nakipagsabayan pa rin. Queen D8, another bad move by Suleymanov. Aba, umuulan yata ng bad move ngayon ah. Okay, dito mga kamatsas, dapat daw ang tira, Rook HD8, yan ang ipang depensa. Kasi dito naman kasi hindi pwedeng basta-basta makipagsabayan eh. Hindi ka capturein yung knight, o di kuha ang tore buong buo. Kaya, ang logic, depensahan ng tore. Hindi ang queen. Kasi ang queen nakaporma na dyan eh. Ang tore walang ginagawa. Kaya namarkahan ng bad move. Kinapture, takes, bishop C4. Natirahan tuloy ng ganyan. Rook D6, check. King B8, D5. Tumibay eh. Oh. Nawala yung pasabog ng black sa gitna eh. Knight E7, C4. Ayun, sinemento na talaga. Queen C7, castle, F4, Rook E1, ayun, na bad move din naman si Naranayan. Dapat daw ang tira ay G4 para wala yung mga gulo-gulo. Siguro ang ayaw ni Naranayan, yung tipong makakapasok dyan ang knight, pero Rook FC1 lang daw, pagpalagay ng ipasok pa rin yan dyan, magro-Rook C3 lang para matibay na matibay ang pawn sa F3 at may timing mamaya to play C5. Okay. Pero, nag-Rook FE1, kinapture ang pawn, nagkaroon patuloy ng way eh, para makagulo-gulo yung black eh. Queen D3, threat yung H7, Knight C6, another good move. Bumabawi ng good move ngayon. O pupunta yung knight sa D4, hindi pwedeng capture, nakapin.
At nag-king G2, good move din para protection kagad sa F3 at may capture doon sa H7. Knight D4, bad move. Mukhang itsurang maganda kasi may pasugod threat sa pawn. Pero dapat daw po ang tira ay Rook E8. Paalisin ang bishop. Tapos sa continuation, magku-queen F5, then saka pa lang papasok. Queen takes G5, knight takes E6. Queen takes E5, ayan lalim din pala nito. King A8, tapos D takes, Rook E takes E6. Ayun, ganito mangyayari. Pero okay lang ang black. Okay lang ang black. Tingnan nyo evaluation bar. 'Di ba? Okay lang yan, queen yan eh. Makakapanggulo-gulo pa rin yan. Pero dito, nag-knight D4, Rook takes E5, knight takes F3, and Rook F1. Ayun, naku, bad move. Dapat daw ang tira Rook E4 para yung knight walang uuwian pa. O baka makulong yan mamaya, no? Sabay Rook F1. Pero, balik tayo sa Rook F1. Nag-G4, bad move din. Naku, daming bad move ni Suleimanov ngayon ah. Dapat daw ang tira Rook D8 para may counter attack sa tore. At kapag nag-Rook E3, mag-Knight E5 lang. Okay? Makakatakas na yung knight. Yan ang gusto ng black dito pero nag-G4 eh. Rook E4. Pero teka muna mga kamatya, sakyan muna natin ano meron pag nag-bishop takes G4. Makikipagsabayan na. Takes, king A7. Ayun, at lalabas may magandang pangyayari na dito sa black. Ayan, equal na evaluation bar eh. O kaya pala di muna kinapture ito. Rook E4, Rook D8, Queen E3, Rook Fe8, kinapture na, takbo ang knight, Rook G7, Queen D6, and Queen E4. Suporta lang sa Pawn C4. King A7, Queen takes H7, ayun na, bumagsak na yung H7, may threat pa sa B7, nag-Rook B8, Queen E4. Ganyan kaingat si Naranayan, ano? Ayan na, mag-H7 na. Rook F8, capture, Rook G8. Daani na sa yaman. Lamang na sa position. Sabi nga ng mga veterano, dinaan na sa yaman. Queen F6. H7. Nako, wala na. Nakapako na Reyna dyan. Knight D7. Queen H4. Queen H8. Ayan, dito. Tamang ingat-ingat na lang. D6. Knight E5. O sige po mga kamatyas, pakiguess nyo. Good move na ginawa ni Naranayan para makontrol niya ang posisyon na walang magawa halos ang black. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat at congrats sa mga nakakita. Queen D4, yan ang tamang pag-control. Hold your nerve. Control your nerve. Queen D4. O pin lang. Queen F6 at ang huling tira, Bishop D5, almost sugswang na. Kahit anong gawin ng black, ibig sabihin, talo na. Nag-resign na. Kasi ang Queen F6 may mga kiliti pa ng mga check eh. Pero pag Bishop D5, safety, lahat ng pwedeng itira na dito, talo na. Halimbawa, mag-King A6 o D7 na lang. Ibibigay na talaga yung pawn na yan. Kasi babagsak na yung knight eh. Pagka ganyan naman ang ginawa, may H8 Queen. Okay? So pisak na pisak po si Suleimanov sa control na ginawa ni Naranayan sa game. At ito ang kanilang standing after round number 3. Silipin natin. Ang leading ay si Sindarov Jakovir. Ayan. 3 points. At si Naranayan, 3 points. Erigaisi, ayan mga perfect no. Konti na lang pala perfect points eh. O sila Erigaisi, Jumabayev, Nakamura, 2.5. Natablahan pala siya. Yan po ang standing. Okay, ayan si Laxman, no? O 2.5 points, nakalaro ko yan sa chess.com nitong nakaraan. Nakachamba tayo kay Laxman. 3 minutes time control. O, ang lalakas, oh. Ayan, si Carlsen 2 points. Nako, abangan nyo si Carlsen. Si Magnus, pag natatalo yan, wala nang awa yan sa mga susunod niyang kalaban. Talagang pipigain na niya. O, tingnan natin ang pagbabalik ni Magnus, ha? O dahil sa game na nangyari sa kanya, ngayon wala nang mga relos, wala na sigurong mga naglalabas ng smartphone doon. Napagalitan, nasermo na ng mga organizer and arbiters doon. O, tama naman daw pala yon. Bawal naman talaga sa FIDE yung
may smartphone na mga naglalakad-lakad, dapat nakatago yan, naka-off yan mga kamatsas. Ayun, ngayon, mahigpit na sa venue ngayon. Okay? Salamat po sa mga gusto pong mag-avail ng ating Kamatsas merchandise. Message nyo lang kami sa aming Facebook page Kamatsas. Ayan, kung di pa kayo nakakapag-follow, mag-follow na po kayo para makapag-message kayo doon at ifo-forward namin sa inyo ang link para makapamili naman kayo ng Kamatsas products na gusto nyo pong i-orderin at papadala namin sa inyo door to door. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.